Marami na sa ating mga kababayan, mga tol, ang nababad trip na. Actually, nauubusan na sila ng pasensya. Nadadamay na nga sa galit nila yung ating mga sundalo eh. Sinasabi, mga duwag kayo. Ayaw ninyong palagan, di ba? Without, alam mo nun, hindi sila nag-iisip na kung ano yung consequences na maaring kahantungan yan kapag ang ating mga sundalo alam mo na, nagsagawa ng pag-atake dito sa ating mga katunggali. No? Sinasabi ng iba na hindi naman tayo makikipaggera eh. Kumbaga palagan lang nila sa paanong paraan na hindi pwedeng maging mitya o mag-escalate ng tensyon. Di ba? Halimbawa na lang, pwede mo bang sabihin sa kaaway mo, hindi naman ako makikipagsuntukan sa iyo eh. Gusto ko lang pitikin yung tenga mo. Pwede ba yon? Malamang suntukan pa rin ang kahihinatnan yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa kaaway mo, tol, ayoko makipagsuntukan sa'yo ha. Pero gusto ko lang pitikin yung tenga mo. Mga tol, hindi ganun yun. So ganun din dito sa ating mga sundalo. Hindi pwedeng sabihin ninyo, hindi naman tayo makikipaggera sa kanila eh. Pero palagan nyo lang. Diba? Ngayon, eto sabi ng Armed Forces of the Philippines. Iniutos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ipatupad ang maximum tolerance sa Ayungin Shoal ng mga sundalong nakaistasyon doon sa kabila ng mga pag-uudyok ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Ako alam mo, ito yung nasa isip ko Yung mga Chinese Coast Guard na nandoon mga tol, binubuyo nila yung ating mga sundalo para magsimula na ng gulo. Yun na lang ang inaantay nila. Ayaw nilang sa kanila manggagaling ang unang putok. Pero tingnan nyo yung fast boat nila. Meron nang nakalagay na armada. If ever mga tol, meron na agad silang gagamitin kung sakasakaling magpaputok ang ating mga kasundaluhan. Pero sabi nga ni Philippine Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Magulus dili kayo. Maximum tolerance, no? Hangga't kayang tiisin. No, sabing ganoon mga tol. Kung kinakailangan magtimpi muna kayo. 'Yun ang ipinag-utos niya mga tol, no? So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video mula rito sa UNTV News mga tol, no? Ito'y balita sa latest na nangyayari ngayon dito sa Ayungin Shoal kung saan pinapalibutan ng mga barko ng China etong BRP Sierra Madre mga tol. Alright, bago natin ito simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tensyonado ang naging sitwasyon itong Miyerkules sa may Ayungin Shoal nang tangkain ng isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre. Subalit naharang ito ng dalawang rubber boat ng Philippine Navy at naitaboy sa lugar. Ayan papalapit sila sa BRP Sierra Madre, hinarang sila ng mga rubber boat ng Philippine Navy. Pero naglabas sila ng sarili nilang kwento. Mga tol, tayo daw ang lumapit. Tayo daw ang nambubuyo. Tayo daw ang naghahamon mga tol. At pinapatigil nila tayo sa ginagawa daw nating di umanong pambubuyo. Iniiyakan na yan ng China mga tol. Nagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad ang mga barko at sasakyang pangdagat ng China sa lugar. Sa kabila nito, nagbigay ng direktiba si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na panatiliin ng mga tropa ng Pilipinas ang maximum tolerance laban sa mga pambubuli na ginagawa ng China. Hanggat maaari, ngitian nyo na lang, tawanan nyo na lang. Wala rin naman magagawa yung mga yan eh. Huwag lang kayong sasaktan. Huwag lang kayong aakyatin diyan sa BRP Sierra Madre. Pag inakyat nila yan mga tol, ibang na yon, ibang usapan na yon. 'Di ba? Kumbaga, na sila, pinasok na nila yung bakuran natin. Pwede niyo nang gawin kung ano yung gusto niyo gawin sa kanila. Katayin niyo na kung ganoon mga tol. Pero hangga't hindi naman, magtimpi muna, no? Magtimpi muna sila. Basta ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that they practice maximum tolerance and still observe the rule of law. So hayaan natin na mag-violate ang China ng rules of engagement or international law. Basta tayo, we will remain in our post and we will make sure that we continue to hold our sovereignty and our sovereign rights. Pero mga tol, may hangganan yan May hangganan yan.
Diba? Kahit nasabihin natin paiirali mo yung maximum tolerance mo, hindi ka naman magpapasampal, diba? Hindi ka naman magpapasuntok. Yung tipong may tinututok ng bareta sa mukha mo ayaw mo pa rin pumalag. Magkaiba yun mga tol. Yung dito, kung puro amba ginagawa ng China, puro panduduro ginagawa ng China, huwag niyong pansinin. Huwag natin palalain. Diba? Hayaan, sabi nga ni General hayaan nyo mag-violate ang China ng rule of engagement, di ba? Hayaan nyo sila mag-violate dyan. May papakita natin sa international law, international community kung anong klaseng mga tao tong mga to, di ba? Anya, bagamat matagal nang nakamasid malapit sa bahura ang mga Chinese vessel, hindi pa rin nila papayagan na makalapit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese. O di ba? Hindi nga papayagang makalapit makaangkyat pa kaya dyan. Sabi ng general, posibleng reaksyon ang ginagawang aktibidad ng mga Chinese vessel nitong Miyerkules sa nangyaring banggaan sa dalawang barko ng China noong August 11. Ang isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-power firearm na ngayon. Tutulad dun sa barko. Mas aggressive. Mas aggressive. Mas aggressive sila yun dun sa fast boat nila. Mas aggressive sila ngayon. Mas malapit. This could be a result of yung nangyari na banggaan yung sa Scarborough Shoal. Nagbanggaan yung mga barko nila, napahiya sila doon, no? In the international arena, napahiya sila. Oo. And so, I think, yun nga, dahil napahiya sila, mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. Gayunman, Wala, gustong bumawi ng China, no? Ikaw man mapahiya ka, di ba? Pikon na pikon ka. No? Ganon ang nararamdaman nila. papatuloy pa rin anya ang kanilang rotational and resupply mission sa mga sundalo na nakaistasyon doon sa kabila ng mga panibagong hamon. Nasa kamay na ng Department of Foreign Affairs kung ano ang posibleng implikasyon nito sa temporary provisional agreement ng China at Pilipinas sa lugar. Kung magtatangkang umakyat sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese, tiniyak ng AFP na nakahanda ang kanilang tropa doon na pigilan ang mga ito. Ano kaya ang mangyayari? Nako, wag naman po sana, mga tol, wag naman po sanang iisipin ng China o gagawin nilang umakyat doon sa BRP Sierra Madre. Kasi walang magagawa yung barkong yun Hindi na makakatakbo yun, hindi na makakapagpaputok yun mga tol. Ang tanging kikilos na lang doon yung mga sundalong nandoon kasi threat na yun sa kanila. Akyatin ba naman sila doon? Nakahanda naman daw yung ating mga sundalo doon mga tol, no? Pero wag naman sana. Please China, wag nyong gagawin yun. Sa mga China Coast Guard, wag nyong gagawin yun. Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board yung Chinese dun sa BRP siya naman. Pero sir, sa ngayon, If they do that, we will prevent them from doing so because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Muling binigyang diin ng AFP chief na mananatili silang tatalima sa panuntunan ng Pangulo ukol sa red flag sa loob ng ating teritoryo. Well, continuous pa rin yung pag-observe natin ng red flag na sinabi ng ating Pangulo. Kapag may namatay na Pilipino, that is a red flag. Red flag, kumbaga parang gera na yun mga tol. Diba? Kumbaga babaliktad na yung bandila natin. Diba ang bandila natin, blue ang nasa ibabaw. Ibig sabihin peace. No? Over war, yung red. Pero pag bumaliktad yon, di ba, ibig sabihin ng gera na, yung red flag mga tol. Hindi ko alam kung yun ang ibig sabihin, pero syempre pag red na mga tol, yun ang pagbay na matay na ating mga kasundaluhan. Malamang may magsasabi na naman dyan, hihintayin nyo pa bang may mamatay? Di ba? Hihintayin nyo pa bang may mamatay bago kayo umaksyon? Anong gusto nyo? Mamatay na agad. Siyempre, wala namang nangyayari pang kailangan natin i-action pa agad-agad. Bakit tayo magmamadali, di ba? Kasi ganun din naman yun mga tol Kapag umaksyon tayo ngayon, kapag nakipaglaban tayo ngayon, yun talaga 100% may masasawi. Ngayon, medyo pwedeng wala, pwedeng mapanatili ang kapayapaan ng mas mahabang panahon, walang mamamatay, walang masasawi. Pero once na pinindot natin ang buton ng pakikipaggera sa kanila, 100%, 101% o baka 1,000% may masasawi talaga. Huwag niyong piliin yun. It's the red line. No? So, basta tayo, tuloy-tuloy pa rin na
na didepensahan natin yung BRP Sierra Madre. And katulad nga ng nasabi ko, the symbolism of that is that we are protecting our sovereignty. Tama. Sa ngayon, wala pang red alert status ang AFP sa lugar pero tiniyak nito na nakahanda sila sa anumang maaaring mangyari doon. Ryan Lacanlal. Okay, nakahanda ang AFP natin mga tol, no? Ibigyan na lang natin ng pagtitiwala sa kanila at umaasa na hindi umabot sa ganung punto, hindi umabot sa ganung sitwasyon na kailangan na talaga natin makipaggera sa China dahil dito sa pinag-aagawang mga teritoryo. Anyway, maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, ng iyong reaksyon, ng inyong saloobin, no, sa comment section sa ibaba. Maraming salamat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.